nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestiga ng PACC, unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Nung kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya, binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Sabi ko, wala akong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila. Gusto ko lang magpaalam. Napapalagan ko na po. So, wala namang kibo ang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo kung ganyan. Tuloy mo lang tama. So, nung sinabi ko, kung may problema kayo sa akin, gusto mga congressmen, patanggal niyo ako kay Pangulo. Pero huwag kayong magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Sabi ko, dahil kung nakakala nyo, na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon ko pangyarihan. Hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko ako, maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yon, gawin na natin ngayon. Away po kami, tinawag ako ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam niyo, ang una niya tinanong sa akin, pagpasok ko doon sa kwarto, pinalabas niya na, dalawa lang po kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi na inaasikaso ko yung mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kagad, yung anak ko nandyan, ganun ho ang policy ng Pangulo nun. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon. At ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulunsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpa-imbestiga at sila mismo ang nangunguna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siservisyohan ng tao kasi nga bumahaba po ang corruption. Okay. Ang program funds, corruption, during our time and during any other's time has always been present but in our time, contained. Present, pero contained. Hindi po gaya ngayon, parang unbridled. Talagang alam mo na, makapalang mukha, ghost projects, pero wala pa rin kung nangyayari. And, we all had to work within the limits of the law. Yun po talaga ang ron. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ng sarili mo lang, dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do, kahit minsan, totoo lang po,
sumobra kami sa aming mga mandato. Pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos sa Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan ng Kongreso, pero sasama sa investigasyon namin, sobra po yun. Ako po noon, as PACC Commissioner, as PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga pulis at saka sa NBI na nandadampot ng mga nangungutong. Pero ginagawa ko po yun dahil kailangan makita at maramdaman ng mga tao na talagang merong laban kontra korupsyon at saka yung mapigilan sila. Hindi ko pa rin maipakulong ng hindi naman kami korte. Gusto natin ipakulong eh. Diba? Pero hindi naman kami korte. We are limited by filing cases. Kaya when we filed cases, minamalit po yung ating final, wala rin big fish. Pero nakakasuhan po namin doon, sekretaryo, senador, congressman, presidente, di pa ba big fish yun? Diba? Tapos, mga pinagdadampot po namin doon. Kung hindi lang ho, naunahan kami ng announcement ng presidente ng mga korap na congressman, may nadampot akong congressman. Pero ibig ko sabihin, it was because the mission was really greater than the limited power na binibigay ng batas. Yun lang ang naging may limitation namin na last, this is when I will get off. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds. 1.2 trillion pesos ang program funds na nagamit na ng administration na to. Yung 1.2 trillion funds, if used to make projects that will create jobs. Alam niyo po, it could have created 8 million to 12 million jobs. Ang jobless lang po sa Pilipinas na nasa record is 2.2 million. Ibig sabihin, kung yung perang inilagay nila sa program funds, sa napunta sa mga flood control, sa conversion projects, inilagay na lang sa mga agro-industrial factories and industries to create jobs. Wala na po tayong employment problem or unemployment problem sa Pilipinas. Steady, stable na trabaho para sa lahat ng mga Pilipino. On the other hand, yung mga pera po yan ay inilagay lamang doon sa kanilang merong flood control, problema na yon, at doon sa kanilang mga ayuda, AIX, tupad, mga pangbigay nila sa kanilang mga botante to stay in power. Pero it is that same system that makes people dependent sa mga politiko so they stay in power. Ibig sabihin, hindi tayo masenso. Ang problema ngayon, at pinagtingnan natin ng 2026, pag pinag-aralan niyo naman po ang budget ngayon, dahil sa controversy ng flood control, na slash ng almost kalahati po ang allocation sa DPWH. So halos wala nang pagkakakitaan yung mga congressman doon. Pero yung napunta naman po yung pera, ibinalik naman doon sa social services na pamimigay na naman po doon lamang sa kanilang mga botante. So what I'm saying po is when we now compare the Duterte administration papunta sa 2022 hanggang 2023 hanggang 2026 na budget, makikita natin na ang pupuntahan na naman po ng ating pondo ngayon at ang ating bansa ngayon ay mga pera na ipamimigay lamang doon sa kanilang mga botante para to keep themselves in power kahit hirap po na hirap. Bibigyan po kayo ng 5,000
ano yan, every quarter, tama? Pagka, ano ka, parang recipient ka, parang yan, 5,000 every quarter, okay ka na. Samantalang kung inilagay yung perang yan sa mga industriya na makabibigay ng trabaho, di malaya na tayo, meron na tayong buwan-buwan, stable job, jobs dito sa Pilipinas, which would have given us a better economy. So the Duterte legacy, wala po yan eh. Yan ang point ko eh. Yan ang problema natin lahat ngayon eh. Noon, pag may nakita tayong problema, sinusolusyonan ng gobyerno. Ngayon, hindi. Yung problema, sinusustain at sinisave. At ang paraan ng gobyerno, pakulong si Bong Revilla, susunod si Jewel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, pantakip ng kanilang